ito lagi pagkakan. Ayun, kahit sabi nga, lagi natin naririnig, kahit ilan lang tayo, hindi naman sa bilang nakikita. Amen. Parang magpuri sa Panginoon, hindi naman sa bilang nakikita. Sabi nga ni Pastor, kung naalala niyo si Pastor Ariel nung nakaraan pa siya, kailangan magkaroon din tayo ng effort. At saka yun nga, nag-effort nga tayo, kahit ilan lang tayo. And then, sabi ni Pastor Arby, yung ipagbuno natin, siyempre yung pagpunta pa lang natin dito, parang nakikipagbuno na tayo kung pupunta ba tayo sa church o hindi. Dahil nasa init ng panahon, di po ba? Amen. At yun, pinagkatiwala natin sa Panginoon at hinayaan nga tayo ng Panginoon na makarating dito ng malalhati upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen. Sa kanyang bahay-sambahan. At siyempre, bago ko tatawagin at bago natin maririnig ang ibibigay ng ating Panginoon na mensahe sa hapon na ito. At bago pala yun, bago ko makalimutan pala yung bagong dating natin, si Brother Atapang Atao. Si Brother Andres. Ayan, welcome po sa hindi na. Lagi ka namin makasama dito na taga-Agusan Agusan del Sur po siya sa ating Sabinas. At yun na po mga kapatid, tinatawagan ko na po si ayun, katabaho nga pala ni Brother Lorenzo. Si Brother Lorenzo ang may dala. Amen! At namarites ko din, may darating din daw po at ang dalawang kasama ulit. Wow! Praise God! At yun na nga po, wala na po siguro ang malampasan. At syempre yung mga kapatiran natin, ayan, yung mga nakikita nyo pala dito sa tabi nyo, ayan, isali na rin natin sa mga prayers natin. Amen. At yan, tinatawagan ko na po ang praise and worship team natin upang hatugan natin na pagmuli ang Panginoon. Amen. Good afternoon, in and out. Good afternoon. Welcome, Brother Andres. Bonifacio ba? Brother Andres, thank you for joining our worship today. And thank you, Brother Lorenzo, sa patuloy na pag-i-invite ng mga kaluluwa para makasama natin sa pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga ng mga kapatiran, dagdag point sa langit ikaw. Amen, di ba? Hindi lang sa basketball, yes. Hindi lang sa basketball, pero higit sa lahat, talagang dagdag points yon sa langit. Masasabi kong magandang ministry ay yung magdala ka ng kaluluwa para sa paanan ng Panginoon. Amen! 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 Kasi kahit na nagpupuri tayo dito, kung walang mga kaluluwa na nadadagdag, ay I mean yung mga kaluluwa na para sa Panginoon. Amen. So, malaya kayong magpuri sa Panginoon. Kasama kami, Brother Andres, at welcome ka dito. Hope na hindi ito yung una at huli, kundi ito yung simula na makasama ka namin. Amen. So, sige po, tayo po tayong lahat. Inaanyayahan ko po kayo na awitin ng For the Lord is Good. And batiin po natin ang bawat isa, kamayan at ngitian. Amen. Tunay nga na mabuti ang Panginoon. Praise Him in the
nagpapasalamat kami sa hapon ito. O Lord God, thank you for your guidance and protection. At salamat dahil sa iyong kabutihan, O Lord God. Sabi nga po sa kanta, for the Lord is good, we are here. You are, your love for us ay walang kapatay, O Lord God, napakadakila mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil patuloy na binibigyan mo kami ng kalakasan sa araw-araw na aming bumuhay dito sa mundo. We thank you, Lord, dahil nandiyan ka palagi, even doon nandun, mga Panginoon, ang pag-iba-iba ng panahon, O Lord God, still your grace is sufficient for us, O Lord God. Hindi ka nagkukulang sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa isang linggong pag-iingat sa amin, Panginoon, at patuloy na hindi mo kami pinababayaan, O Lord God, upang bigyan kami ng lakas na makapagtrabaho. At ganoon din, Lord, araw o panahon para magpuri sa iyo sa araw ng linggo, O Lord God. Nagpapasalamat kami dahil binigyan mo na naman kami ng panibagong pag-asa, O Lord God, sa panibagong araw ng aming buhay, O Lord God. Patuloy na nagpapasalamat kami at patuloy na dinadalangin ng Panginoon ang bawat isa, O Lord God, na wala sa ngayon, O Lord God. Nandun ang Panginoon ang kanilang kung ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan, O Lord, ngayon. Patuloy na dinadalang namin sa Panginoon na ikaw po ang siyang humawak sa kanila, O Lord. O, ikaw po ang siyang gumabay sa kanila dahil pala po namin na nandiyan ka palagi dahil hindi man sila pinababayan dahil mahal mo sila, O Lord God. Ganon din, Lord, ang aming pamilya sa Pilipinas. Dinadalangin namin sila, O Lord God. Patuloy na nagpapasalamat kami dahil wala man kami sa piling nila, O Lord God. Nandito naman po kami, ang mga kapatiran na nagsama-sama upang magpalakasan sa bawat isa, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa bawat salita mo na iyong pinipitawan, O Lord God, na hindi mo kami pababayan at niiiwan, O Lord God. Patuloy, Lord, na sa araw na ito, O Lord God, ang lahat ng palatuntunan ngayon, O Lord God, ay gabayan, Panginoon, ang pag-aawitan, ang lahat po ng mga gagawin ngayong hapong ito. We claim the victory, O Lord God. At ganun, Lord, we pray also to our pastor, O Lord God, na siya magbibigay ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy mo lamang, Panginoon, na bigyan mo sila ng katalinuhan, O Lord God, at patuloy, Lord, na gawin mo lamang siyang tungtungan ng iyong mga paa upang ikaw lamang po ang siyang makita sa iyo, sa kanyang buhay, O Lord God. Ikaw lamang po ang siyang aming dadakilan at pupurihin sa araw na ito at patuloy na ikaw lamang po ang aming bibigyan ng parangal, O Lord. We thank you and we praise you and worship you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sis Lani. Welcome, Isaac. Thank you for coming and joining the worship today. Indeed, itong week na to, ang daming nangyari. Amen. Pagod sa trabaho, may mga kanya-kanya tayong battles na kinaharap. May kanya-kanyang mga trials na kinaharap. Hindi man nyo sabihin or hindi naman namin malaman kung ano yun, pero alam namin na may kanya-kanya tayong battles na kinaharap. Amen? May mga problema. But one thing remain, God is sovereign. Amen? God is great. God is faithful. At ito yung dahilan kung bakit patuloy tayo na magpupuri at magpapasalamat sa Kanya. Today, it's not about you, it's not about me, it's not about us, but it's all about Jesus. Amen? So patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Let us sing this song, our God. Let us declare His power and His faithfulness in our lives. Praise God. Hallelujah. Let us sing. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the
makatalo sa atin. Amen? Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Let us sing the song, Days of Elijah. Praise God. Hallelujah. This song is a song of hope in the faithfulness of the Lord in our lives. Let us sing. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, and these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant, who is rebuilding a temple of praise. Oh, these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Come on. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Come on, with one voice, let us sing, there's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation. Behold, he comes, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. And out of Zion's hill salvation comes. And out of Zion's hill salvation comes. Hallelujah. Tunay nga na yung pag-asa natin. Tumitingin tayo, we're looking forward sa muling pagbabalik ng Panginoon. And we are His people. Kung noon, si John the Baptist ang nag-prepare ng way of the Lord. Pero dito, sa panahon ngayon, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak niya, ang magpe-prepare ng way sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Lord, purify your people, Panginoon, as we worship you, Panginoon God. Cleanse our heart, cleanse our soul. Nawa, Panginoon, itong mga oras na ito, Ama, maging karapat-dapat kami sa paglapit namin sa iyo. Ano man, Panginoon,
Panginoon, yung kasalanan na nakikita mo, mga karumihan sa aming mga puso, Panginoon, ay pakalinisin mo, Panginoon, O God. Purify your people, Lord. Purify your people. Jesus. Let us sing this song. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the
of strength, source ng hope. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah! Amen. Napuspos ba ang lahat? Amen. Nakaka-bless ang mga pag-aawinan natin, ang pagpupuri natin sa Panginoon. Alam ko na napuspos din kayo sa awitin natin. Tunay nga na tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo lang tayo humuhugot ng kalakasan. Sila Amen. nagbibigay ng ating kalakasan. At alam ko, handa na kayo, i-prepare nyo na ang puso at isipan nyo, buksan nyo ang anyong isipan, ang puso, at tanggapin natin kung ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon na mensahe mula sa ating puting pastor na si Pastor Arby. Ayan, tinatawagan ko niya si Pastor Arby para i-deliver sa atin ang magandang balita. Thank you music team and maraming salamat po sa masayang pag-aawitan. Hindi ko ramdam na marami pong wala sa ating araw na ito sa pag-aawitan pa lang. And sana nasan man sila ngayon, natunaw man sila sa init ng araw, ipanalangin natin next week ay makakasama natin sila. Amen. And again, I'd like to acknowledge yung ating kapatid na si Brother, actually Andres yung sabi pero nung tinanong ko kanina, Brother Son daw. So Anderson ba ang buong pangalan, brother? Ang galing po, Pastor, yung son. Ay, yung Son, okay. So, Mas prefer niyo po yung son para medyo, pakinggan, yes. Pero dapat, brad, you should be proud, Andres. Pag sinabing Andres, hindi, dalawa kasi meaning ng Andres sa atin, kaya ayaw ni Brad. So naunawaan natin. So welcome, Brad, and dagdag kagalakan ka sa amin ngayon, sa hapon na ito na makakasama ka namin. And we are excited na makipag-fellowship sa'yo later. And salamat sa ating mga kapatid, si Brother Paul, nakita ko nang muli. Amen. And last week ay wala siya, but still, ngayon nakarating na siya despite ng mainit na panahon. And pinapakita nga po, sabi nung ating presider kanina, sabi, tandaan natin yung narinig natin kay Pastor Ariel, make an effort. Kasi if we make an effort, tama naman eh. We should or we will be wrestling with the Lord, we will be wrestling with ourselves. Why? Kasi mainit na yung panahon, challenge nung pumunta dito, ang dahilan natin mainit. Diba? Tama po ba? Pero pagdating ng winter, ano yung maririnig kong sasabihin niyo? Malamig kaya hindi makapunta. So saan po ba tayo lulugar, mga kapatid? Sa autumn and sa spring masarap. Pero hindi po mga kapatid. Nagbibiro lang po tayo pero hindi puhad lang ang pagdalo sa Panginoon, ano man ang season na yan, kung hinahanap po ito ng ating puso, hinahanap po natin na makapakinig ng kanyang salita, hinahanap po natin na makapag-fellowship sa mga kapatiran natin. And ngayong hapon na ito ay hindi na po ako magtatagal at dapat yung asawa ko, iba yung ibig ang intindi niya doon sa hindi na ako magtatagal. Meaning, hindi ko pupunta na po tayo sa isa sa pinakamahalagang mensahe, isang pinakamahalagang part ng ating pagtitipon. Which is yung pakikinig ng salita ng Diyos. So, humingi po ako ng paumanhin, so medyo mahirap yung transition eh. From nagrarakista ka kanina, tapos bigla kang tatayo sa unahan, mga ngaral. But still, it's a blessing na magamit sa gawain ng Panginoon. And sana mga kapatid, time will come, yung mga puso natin ganyan din. And ngayong hapon na ito, I'd like you to share to you a sermon na makikita po natin in Proverbs 24. Ako na ba? Sige po, ako po magkakontrol. Okay. Ako na po. Bumalik po tayo sa unahan mga kapatid. So, it's good. Okay yun. Okay. So, ang ating pong title po ngayon ay Rise Again. So, hindi po ito yung pag nasa amang inasal tayo. Ako po yung magkukontrol. Ba't gumagalaw? Sino po ba? Okay po. So, ayun po, andyan po yung banal na spirito, ginagabayan tayo sa sermon. Nagkukusa po yung ang ating pong mensahe is Rise Again. So, I'd like to read it po. Ano po ba nangyayari? Medyo sensitive yan, mouse. Okay po. Yan. So, pahiram po ng keyboard mga kapatid. So, hindi ko po hawak o lumilipat ng kusa. Okay, sorry for the technical difficulties. Thank you. So, let's proceed po. We're going to read it in Proverbs 24:16. So, sabi po dito, hindi ko na po talaga ginalaw.
Okay. So, for though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. So, again, it's in Proverbs 24:16. And ang Proverbs 24:16 po ay sinasabi po na parte ng Biblia, which is the wisdom book. I believe nabanggit ko na po ito noon. But before we proceed, I'd like to bow our heads and close our eyes in prayer. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pag-aaral ng Kanyang salita. Let's pray. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na kami po ay may bagong lakas, may bagong buhay upang maglingkod, to worship, and makinig po ng inyong salita. Alam po namin, Panginoon, na mainit ang panahon, ngunit salamat po na ito po hindi naging hadlang upang kami po magtipon para po kayong maitaas at papurihan. Sa araw na ito, ibaba niyo po ako, Panginoon, na kayo po ang aming maitaas at ang inyong kaluwalhatian lang po ang aming makita sa aming mga buhay. Ito po yung aking nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi ko nga po kanina, ang title po ng ating mensahe ay Rise Again. So, alam natin mga kapatid, sabi kanina, we make an effort, then we wrestle, and there are times na minsan, bumabagsak tayo. So, nung bata tayo, habang nag-aaral, natututo tayong maglakad, minsan nadadapa, natutumba. An athlete sa Olympics, sino po yung mahilig manood, marami tayong nakikita. Habang tumatakbo sila, natutumba. Napapatid yung mga nag-hurdles. And even the businesses. Yung mga businessman, they experience loss. Sometimes, walang benta. Sabi nga na-check, maliit kita, lugi negosyo. Diba? So, ganun, nararanasan po natin. And even, mga tayo mga mananampalataya, even faithful Christians, sometimes fall into discouragement, temptation, or hardship. But the difference between success is failure is often not whether we fall, but whether we get back up. So mga kapatid, bago ako mag-proceed sa ating pinakamensahe, maganda siguro makita muna natin ano ba yung iba't ibang klase ng pagbaksak or ng failure. So andyan po, nakalagay po yan yung academic failure. So lahat po tayo siguro nakaranas niyan. So naaalala ko nung nag-aaral ako sa kolehiyo, hindi lang ako basta 3-pointer ng grades. So pag sinabi kasi 3, pasang-awa yun eh. So pag nag-fail ka sa USF, A, pero sa kolehiyo, pag nag-aral ka, pagbaksa ka, 5 or 5. So in the athletic, meron din pong athletic failure. Ito po yung mga tao o yung mga sports, mga manlalaro na sometimes they want to join a team or they want to be part of a team. Kasi I believe, men, lahat sa atin, sino yung pinangarap na dadating yung araw, makakalaro at makakasama si James Yap sa PBA? Lahat po tayo. Sino yung nangarap na minsan, kahit sa ano man lang, sa mga D-League, makalaro tayo, sa MPBL. So meron po ba? Kasi maraming men sa atin magaling maglaro eh. Pero nakakalungkot mga kapatid, sometimes we experience athletic failure. Why? Kasi mataas yung ating pangarap, pero dagol lang yung height natin mga kapatid. So sometimes we experience that. And we also have social failure. Ito yung pagkakataon minsan na we fail na makipagkapwa. Intindihin yung kapwa natin because of what? Mali yung ating pakikipag-usap, mali yung delivery of words natin. That's why we fail. Even sa social failure, sa GPS, sometimes, pag hindi mo nasundan ng tama, maliligaw pa. So you fail on going to the right way. And last, ito po yung madalas nating dinadanas ng mga Kristiyano, which is moral failure. At mga kapatid, when we say moral failure, ito yung pinakamalalim na uri ng kabiguan or ng pagbaksak. Dahil ito yung may kinalaman sa ating karakter bilang Kristiyano at ito rin yung aakda sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. So nangyayari ito mga kapatid every time na nagkakasala tayo or gumagawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, tulad ng pagsisinungaling, pandaraya, immoralidad, and iba pang kasalanan. So we fail. Moral failure ang tawag po dyan. And ang moral failure ay may iba't ibang epekto na maaaring makasakit sa atin at sa ibang tao. So sabi po dito mga kapatid, failures may be public or private. May hayag, may pribado. Ang ilang pagkabigo ay nakikita ng maraming tao. That's public.
meron namang mga tago na ikaw lang, o yung mga ibang close na tao mo ang nakakaalam, or ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Meron din po diyang gradual or instantaneous. So pakisabi nga po, instantaneous. Instantaneous. Anong instant noodles? May nagsabi. So wala po instantaneous. So meaning po niyan, unti-unti or biglaan. So sometimes we fail, unti-unti, minsan naman, biglaan. So pag sinabing dahan-dahan nangyari, dahil ito sa paulit-ulit natin ng mga maling desisyon, or sa kapabayaan natin, or hindi pag-aalaga ng relasyon sa kapwa, sa kapatid, o sa mga tao sa paligid natin. Meron din naman tinatawag na, yun nga, ulitin nyo, Instantaneous. Okay. So instantaneous. So meaning naman po nito, bigla ang dumarating. Tulad din ng, yes, maling desisyon, same, aksidente, o isang pagkakamaling nagdulot agad ng malaking epekto sa ating buhay. Meron din po dyan nakalagay, pakibasa po yung number 3, ano po siya? Self-caused or caused and enabled by others. Self-caused and enabled by others, dulot sa sarili o dulot ng iba. So bakit po ba tayo bumabaksak? Sometimes, dahil sa sarili rin po nating pagkukulang o kasalanan. Ngunit may mga pagkakataon din na tayo ay nabibigo o bumabaksak dahil sa kagagawan ng ibang tao. So ano po yung mga example nito? So tulad ng maling impluensya, kawalan ng suporta, o hindi makatarungang pagtrato ng kapwa natin o tayo mismo sa kapwa natin. And last, ano pong nakasulat? Impact. O, mga kapatid, alam ko maraming wala pero wag po kayong manghina. Lakasan po nga natin yung pagbasa one more time. Minor to major. Okay, so degree of impact ranges from minor to major. So meaning, yung impact ng mga desisyon natin sa buhay, yung impact natin, syempre pag bumaksak tayo, may impact. Pwedeng magaan, simple. Pwedeng mabilis at mabigat. Lagapak. Yes, lagapak. Yes. So hindi lahat ng kaibuguan ay pareho ng bigat. Ilan dito ay maliit lamang yung epekto sa ating spiritual life. Yung iba naman ay madali nating palampasin. And mga kapatid, before I go to the sermon, I want us to be clear, ano ba yung meaning ng pagbaksak? Kaya sinasabi ko to. So, when we fall, sometimes may mga ilang dahilan din bakit tayo bumabaksak. So, temptations in the midst of failure. So, medyo maliit po ba? Or basa naman po? Basa. So una po dyan, makikita po natin is yung overconfidence. Ito yung mga kapatid, pag inisip natin na hindi ako babaksak kapag masyado tayo nagtitiwala sa sarili natin kaysa sa Panginoon. And the best example mga kapatid, sino sa Biblia is Peter, si Pedro. So hindi po siya yung alam natin na may hawak ng manok pagharap natin sa langit. So si Peter, isa po siya sa mga 12 tagasunod ng Panginoon. Ano po yung sabi dito? Sabi ni Peter, nung kausap niya, kaharap niya yung Panginoon, he is full of confidence. Sabi niya, kahit iwan ka nilang lahat, hindi kita iiwan. Wow. Ang tawa. So mga binata, balamang ginagamit natin. Pwede niyo magamit tong linyang to. Yung mga mga binata natin diyan. Kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan. Yun po yung sabi ni Pedro sa Panginoon. Pero ano pong nangyari? Kalaunan, nang nahuli ang Panginoon, at nakita siya ng mga tao sa paligid, tinanong siya, di ba ikaw yung kanyang tagasunod? Di ba kasama mo siya? Anong ginawa niya? Itinanggi niya ng 3 beses. Why? Bumaksak siya dun mga kapatid. Why? Because of overconfidence. Pangalawa, being overwhelmed. Being overwhelmed. So, minsan, pagkatapos nating mabigo, maaari tayong ma-overcome or ma-overwhelm ng matinding kalungkutan, hiya, guilt, o kawalan ng pag-asa. Iniisip natin na wala ng pag-asa na hindi na tayo makakabawi sa ating pagkakabaksak. So, ganito rin po yung nangyari. Ano pong nangyari kay Peter noon? On Matthew 26:75, sinabi po doon, lumabas at nanangis ng buong pait. So na-overwhelm siya ng emotions niya. Why? Kasi sobra yung confidence niya na kaya niyang ipagtanggol, kaya niyang suportahan yung Panginoon. Pero nung bumaksak na yung Panginoon, nahuli na siya rin mismo. Bumaksak siya sa kanyang pride, sa kanyang over na pagtitiwala sa sarili. And ang nararamdaman niya ay matinding kalungkutan. Next, ano po yung pangatlo? Pakibasa po. Lakasan po natin. Overthinking. Okay, kasi pinalakasan ko po kasi marami po tayo ganyan sa atin. Why we fall? Because of overthinking.
Ito yung paulit-ulit na pagbabalik natin sa ating mga pagkakamali. Sino po ba dito yung nakaranas na ng bumagsak? Amen. Oh, amen. Marami. Literal o figurative, bumabaksak tayo. Bumaksak sa upuan, bumaksak sa kama, literal. Pero yung bumaksak sa character, bumaksak sa pananampalataya, nakaranas na po tayo yan. And sometimes, pagbaksak natin yan, we experience overthinking or labis na pag-iisip. So sa halip na tanggapin natin yung kapatawaran ng Diyos, patuloy natin pinaparusahan yung sarili natin through what? Through our thinking. So bagamat wala akong specific na example about overthinking, pero alam nyo to, why? Because every one of us, once in our lives, na-experience natin to. Yung simpleng tagyawat pa lang, iisipin mo, tumor na or malaking bukol na dapat operahan or cancerous na. So ganun yung overthinking, yung mga maliliit na bagay. Minsan, pinapalaki natin and in that way, we fail. Pangalawa, pang-apat, overindulgence. So patuloy na paulit-ulit sa kasalanan. So, ganito po yan, ang overindulgence, it means that nagkasala naman ako or bumaksak na ako sa buhay ko. Ituloy ko na lang. Total, andyan eh. Nangyari na eh. Ganun po yung overindulgence. So sometimes ganun tayo mga kapatid. Uy, naputikan yung sapatos ko. Lub-lub ko na kaya yung binti ko. Total, may putik na yung sapatos. So that is what overindulgence looks like. Instead na isipin mong makabangon, instead na isipin mo that you could rise again, nag-i-stay ka na lang kung saan ka bumaksak. And let me give an illustration. Naalala natin, nag-basketball tayo 2 beses. And meron din 2 beses bumaksak. Nung bumaksak ba sila, anong ginawa nila? Nag-stay lang po ba doon? No, tumayo. Tumayo pa agad. Actually, masaya pa nga sila eh. Why? Hindi dahil bumaksak sila. Masaya sila kasi tumayo ulit sila. At ano nangyari? Tuloy lang yung laro. Tuloy lang yung buhay. And pero nakakalungkot mga kapatid. Nakakalimutan natin sometimes. Pag bumaksak tayo, ayoko ng pangalanan kasi wala yung isa-isa nandito yung bumaksak. Pero nagpipiro lang po tayo. Pero I want to makita niyo yung illustration na to. Minsan, ganun tayo mga kapatid. We stay because why? Yung kinabaksakan natin, sometimes we feel comfortable. Kaya di na tayo bumabangon. Last, overjoyed at others' failure. Wait, I'd like to quote a verse first on Proverbs 26:11 regarding indulgence. So ano po yung sabi ng Biblia dito? Sabi po dito, kung paano ang aso ay bumabalik sa suka nito, gayon ang mangmang na inuulit ang kanyang kahangalan. So if we are experiencing indulgence, saan tayo hinatulad ng Biblia? Sa aso. Na ano ba yung nature ng aso? Kapag sinuka niya, kinakain niya ulit. So parang ganun. Nagkasala na tayo, bumaksak na tayo. May mga taong tumutulong na sa atin, ano pang gagawin natin? Hindi, ayoko tumayo, masarap yung pagkakadapa ako dito. Maglaro lang kayo ng basketball, dito lang ako. So hindi po ganun. Next, overjoyed and others' failures. Kapag tayo ay bumangon mula sa sarili nating pagkakadapa mga kapatid, maaari naman tayong matukso o manghusga sa ating kapwa. So sabi nga sa Proverbs 24:17, huwag kang matuwa kapag ang iyong kaaway ay nabuwal. Ang Diyos ay nalulugod sa awa at pagpapanumbalik, hindi sa pagbaksak ng tao. Naturo ko na kung ano yung word na to, mga kapatid. Automatic yung ano natin na. Okay. So naturo ko na yung word na to, mga kapatid, last time. Ano po yan yung pagmasaya tayo pag bumabaksak yung kapwa natin? Ano yung word na yun? Yung deserve. May gumaganon pa yan. Yung last time. Deserve. Ano po? Letter G in English. Sige mga kapatid, it's gloating. Nakalimutan po natin. So yun po yun. And parte rin po pala yun ng pagbaksak natin. Why? Kasi alam natin bilang mga Kristiyano, we have a moral responsibility na tulungan yung mga taong bumabaksak. We have a moral responsibility na iangat, itayo yung mga taong bumabaksak. Hindi para pagtawanan, hindi para kutsain sila. And mga kapatid, ito pa akong sabi ng Biblia regarding failure. So, truths about failure. Failure is everywhere. Walang taong ligtas sa pagkabigo. Lahat tayo nabibigo. Lahat tayo bumabaksak sa pag-ibig,
Sino po yung nabigo na sa pag-ibig? Yung may nagtaas sa likod. So yung ganyan, yung April Boy, di ko kaya tanggapin. So minsan ganun tayo eh. Yung nabigo sa pag-ibig. Financial, bumaksak financial. Physical, bumaksak physical, nagkasakit. Emotional, depression, anxiety. So lahat tayo, failure is everywhere. Lahat tayo walang exempted. So sabi dito, maaaring maranasan ito ng physical, financial, emotional, relasyon, o espiritual na aspeto ng buhay. Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Even yung spiritual life natin, ito yung pinaka-prone na bumaksak tayo. Why? Kasi pag bumaksak na tayo spiritual, sunod-sunod na yan eh. Apektado na yung emosyon mo. Pag naapektuhan yung emosyon mo, susunod na yung physical mo. Pag naapektuhan yung physical mo, hindi ka makakatrabaho, anong susunod? Financial. Wala kang sweldo. So, kaya napakahalaga mga kapatid, let's be cautious. Tingnan natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And nagsisimula yan sa spiritual na pagbaksak. Even in the Genesis 47, verse 15, ano po nangyari doon? Egypt and Canaan, naubusan po sila ng pera. But during those times, Egypt, pag sinabing Egypt, parang ano yan, mga Makati, BGC. So marami po silang pondo. But dumating yung time, naubusan po sila ng pera at lumapit po sila para sa iba upang manghingi ng pagkain. Why? Sabi nila, because we have no money. So meaning kahit gaano tayo ka-stable ngayon, we are prone to fall because it is everywhere. Next, number 2, failure can be formative. Ang pagkabigo o pagbaksak ang pinakamagandang guro. Experience is the best teacher, sabi po nila. But sometimes when we fall, may natututunan po ba tayo? Or katulad tayo ng sinabi ko kanina, indulgence. Binabalikan na lang natin yung pinakabaksakan natin. So minsan yung ating pagkakabaksak ay ginagamit ng Diyos to form us, our character, to form our spiritual being, mga kapatid. Upang palalimin ang pananampalataya, turuan tayong magpakumbaba, at ihanda tayo para sa mas malaking responsibilidad. Ang sakit ng pagkabigo ay maaaring maging simula ng spiritual na paglago. Why? Because failure is also formative. Next, response to failure is a choice. So hindi natin kontrolado ang ating mga kabiguan. Lahat tayo dadanas. But maaari na tayong manatiling nakahandusay, maaari na tayong sumuko, or maaari tayong bumangon at magpatuloy. So failure, yung number 4 mga kapatid, pakibasa po. Failure reveals character. And sometimes mga kapatid, failure is like a mirror. Kung ano yung nasa loob natin, lumalabas yan kapag nakaranas na tayo ng paghihirap. I'd like to share my testimony before ako maglingkod sa Diyos. Every time na every month na wala akong naiipon, I feel why? Kasi lumalabas yung anger ko, yung frustration ko, nag-overthink ako, nade-depress ako. Annyeonghaseyo. So ganun yung nangyayari mga kapatid. Naranasan ko yan, failure reveals character. So ilalabas niyo kung ano yung nasa puso natin at yung mga bahagi sa buhay natin na kailangan baguhin. So it's like a mirror. It would reflect kung ano yung tunay na laman ng ating puso. Sabi ko nga, we have a choice. And salamat sa Panginoon, I was able to learn for those past mistakes that may pagkakataon pang makabangon when we fail. Amen. Then everyone has blind spots. Sa mga nagmamaneho, alam to. Pag sinabing blind spots, ito yung mga angulo or yung mga view na hindi na natin kita habang nagmamaneho tayo. And sometimes, if we have blind spots at hindi tayo aware na may sasakyan na yun, or may katabi tayong sasakyan, ano po mangyayari? Mababangga. And ganoon din po tayo sa buhay natin. If we are unaware of the blind spot sa ating buhay, may tendency mabangga tayo sa hamon ng buhay. May tendency mabangga tayo sa relasyon natin sa kapwa, sa how we handle our lives, our spiritual lives. And pag nabangga, disgrasya. Maaksidente, babaksak tayo. But, ito po yung maganda. Ano yung sabi ng number 6? Failure is forgivable. Ito po yung pinakamagandang katotohanan na
wala pong kabiguan na napakalaki para hindi po mapatawad ng Diyos kung may tunay na pagsisisi. Amen. And I believe every one of us fail. Why? Because we're not perfect. Tao lang tayo. Even though we're Christian, sabi ko, we fall. Sabi nga ano natin, we fall 7 times. Yun, 7 times lang. Pero sa buhay natin, sino yung more than 7 times nang nag-fail in different aspects of their life? Meron po ba? Yeah. Amen. So si Ate Lani, honest, thank you. So failure, pero mga kapatid, ano po maganda dito? Failure is forgivable. Kaya po tayong patawarin ng Diyos even though we fail, even though nagkakasala tayo, even though na bumabalik tayo, tulad sabi kanina yung aso, bumabalik tayo o nag-i-stay tayo sa mga bagay na kasalanan o sa mga bagay na dati na nating isinuko sa Panginoon. Pero minsan nakakabalik tayo, we have a chance. God will forgive us. But mga kapatid, sabi ko nga, I just like you to know ano ba yung failure. Ngayon pa lang po ako magsisimula ng mensahe ko. But it's gonna be short because ito po yung gusto kong makita po natin at maalaman at maalala sa hapon na ito. Paano ba tayo muling babangon pagkatapos ng pagkakadapa? Kasi, in-example kayo naglalaro kanina. Yung nadapa siya, may mga tumulong, may nag-try. So dapat ganun din mga kapatid. Paano ba tayo babangon sa pagkakadapa? And tingnan po natin ano po yung first point po natin sa hapon na ito. Basa po. Recognize your fall. Okay, you recognize your fall. You cannot rise until you admit you have fallen. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagkakilala na tayo'y bumaksak o nadapa. Hindi kinakahiya ng Diyos na tayo umami na tayo nagkamali. Ngunit, hindi tayo makaka-recover o hindi tayo makakatayong muli hanggat hindi natin inaamin na tayo nagkamali. And ito po yung first sub-points po niya, yung nakita ko. Number 1, admit your mistakes. And I believe ito yung pinakamahirap gawin mga kapatid. Lalo na hindi na tayo lalaya, sa mag-asawa. Kami ng misis ko. Minsan ang hirap umamin eh. Kung sino yung nagkamali. Minsan sasabihin, hindi ko naman sinasadya eh. Yung iba sasabihin, kasalanan niya eh. Kasalanan mo eh. Or, minsan kapag medyo ganito lang ako eh. You cannot change me. So, why? Kasi why? Hindi mo ina-accept sa sarili mo na nagkamali ka. So, kung walang tunay na pagbabago, wala rin na tunay na pag-amin. Pangalawa, accept our weaknesses. So, hindi lamang natin dapat aminin na tayo nagkamali, na tayo bumaksak, or tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. Aminin din natin ang ating tunay na kahinaan. Maraming Kristiyano ang bumabaksak dahil iniisip na nila sapat na ang sarili nilang lakas. And sa mga men, ganito tayo minsan eh. Meron tinatawag na male bravado ba yun? Yung minsan gustong ipapakita, naka-chest out lagi na kayang-kaya ko naman eh. Sa trabaho, bubuhat tayo, mabigat, naka-chest out pa para ipakita na malakas tayo. Pero ano po sabi ng Biblia sa John 15:5? Apart from me, you can do nothing. So hindi lang po ito sa pagtatrabaho, sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kung malayo po tayo sa Diyos, even though nakakakilos tayo, mahina po tayo, may kahinaan tayo. Why? Dahil kasama natin ng Diyos, mga kapatid, iniingatan niya tayo sa araw-araw nating gawain, iniingatan niya tayo sa ating trabaho. Yung iba sa atin, madelikado yung trabaho, pero still, we're safe. Hindi dahil alert tayo, hindi lang dahil kabisado na yung trabaho. Why? Because sinasamahan tayo ng Diyos nasan man tayo. Ang pag-amin ng kahinaan ay hindi tanda ng kabiguan. Ito ay tanda ng pananampalataya. And next, avoid excuses. Ito yung isa sa pinakamalaking hadlang sa atin. Yung magbibigay tayo lagi ng dahilan kapag tayo bumabaksak o nakakaranas ng pagbaksak sa buhay. So, even in the Old Testament times, even in the Garden of Eden, anong sabi ni Adan nung tinanong siya? Sabi niya, the woman you put me here with. Diba, nagkasala sila? Anong nangyari mga kapatid? Sinisi si Eva. Sinisi si Eva. So, tinuro niya kagad yung kanyang asawa. Pero may sagot si Eva. Si Eva hindi magpapatalo. Sino naman ang tinuro niya? The serpent deceived me, sabi naman ni Eva. So lahat sila may dahilan. Walang umaamin mga kapatid. And minsan ganun tayo. We should recognize na bumaksak tayo. We should again, ano po yung una? Hindi ko na po nagawa. Admit mistakes. Aminin na nagkamali. Accept
ang ating kahinaan, accept weaknesses. Pangatlo, avoid excuses. So marahil kapag if we make excuses, gumagaan yung ating pakiramdam eh. Ngunit hindi talaga natin naaayos yung totoong problema. Why? Kasi habang sinisisi natin yung ibang tao, mga kapatid, tayo mismo, hindi tayo nagbabago. Tayo mismo, nananatili tayong nakabaksak, nananatili tayong nakadapa. Kapag sinabi nating, Lord, nagkamali ako, doon tayo nagsisimulang baguhin ng Panginoon. Amen. And sa buhay Kristiyano, mga kapatid, sabi ko nga, normal magkamali. Pero wag natin maging excuse na lagi tayong pinapatawad ng Panginoon. Yes. Dapat, natututo tayo. Para sa muli nating pagbangon, may dala-dala tayong karunungan at kalakasan na galing sa Panginoon. E palakpakan nga po natin yung Panginoon. So, ang tawag po dyan, mga kapatid, is accountability. So, ang the best Bible illustration po dito is si David. So, alam po natin, nagkasala siya ng pangangulo niya. Kanino po? Kay Bathsheba. At ano pa pong sunod niyang ginawa? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah, tama po. So I like to give a brief background sa ibang kapatiran po natin. So si David, kilala po natin siya, yung sling, yung giant, and naging hari po siya during those times. And nung naging hari po siya, ay may mga tauhan po siya. Isa sa mga kanyang general o pinagkakatiwalaan din nun ay si Uriah. Pero ano pong nangyari? Nakita niya po yung misis ni Uriah, si Bathsheba. At nagkaroon po siya ng pagbaksak during those times. Una, physical, nagnasa siya. Pangalawa, bumaksak siya mental. Why? Pinagplanuhan niya, nagawa ng masama si Bathsheba. At pinagplanuhan niya na ipahamak si Uriah. And ano pong sumunod? Spiritual, bumaksak rin po siya. Why? Dahil bilang hari, nagkasala po siya sa Panginoon. Sabi nga si David is, sino po? A man A man. after God's own heart. A man after God's own heart. Malapit siya sa puso ng Panginoon, but still, hindi siya exempted. Bumaksak rin po siya. So, ano pong nangyari? He was corrected by Nathan. Pero hindi siya nakipagtalo. Kasi pwede naman sabihin ni David, hari ako eh. Bakit mo ako sinisitan? Pwede kong gawin ko anong gusto ko. Pero anong sabi niya? Hindi niya rin sinabing kasalanan ni Bathsheba eh. Nakita ko kasi. Naliligo. Ayun, naliligo daw. Oh, so naliligo siya noon siguro. During those times, wala pa, may bintana pero walang window na nagsasara. So nakita niya and nasa siya. Doon pa lang mga kapatid. Sakita niya pa lang. Bumaksak na siya. So ano pong sabi ni David mga kapatid? Yan na 2 Samuel 12:13. Ayan po pala, nalaktawan ko po. Sorry po. Pakibasa po. I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord, sabi ni David doon sa kanyang ginawa. Pakibasa po ulit. I have sinned against the Lord. So ngayong hapon na to, tanong ko mga kapatid, ano po yung pagkakasala niyo sa Panginoon? Sa lumipas na araw? Sa lumipas na linggo? Sa lumipas na buwan? Nasa estado po ba tayo na tayo bumaksak? Nasa estado po ba tayo na hindi pa tayo tumatayo? O tumayo na? Again, inamin ni David, siya isang hari, malapit sa puso ng Diyos, sabi niya, I have sinned against the Lord. Why? Na-recognize niya po na siya po'y bumaksak. Recognize your fault. Pangalawa po, receive God's grace. So sabi po dito, hindi tayo bumabangon dahil malakas tayo kung hindi sapat ang biyaya ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng kapatawaran, lakas at panibagong simula. So grace gives us strength to stand again. When we say grace, ito po yung biyaya ng Panginoon. And what should we do to receive God's grace? First, receive His forgiveness. Tanggapin natin o humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. And kung ano man po yung pagkakabaksak natin, let's admit it. And let's receive. Humingi po tayong tawad sa Panginoon. And pangalawa, receive His strength and hope. So paano tayo makakatayo? Halimbawa, yung bumaksak, walang lakas, walang mahina yung tuhod. Makakatayo po ba tayo? No. So ganun din tayo sa ating buhay spiritual. If we don't receive the forgiveness of God, if we don't receive His strength, we don't receive His hope, pagbaksak natin, hindi na talaga tayo makakabangon. Why? Wala tayong kakayahan sa sarili nating lakas. Ano pong sabi? Sa Isaiah 40:31,
But those who hope in the Lord will renew their strength. Kaya ano po yung sabi ko na kailangan natin i-receive sa Panginoon? Strength and? Mahina po. Strength and? Hope. Parang wala pong tao. Dalawa lang po ba? Alam ko, kalahati lang po yung absent eh. Strength and? Hope. Ayun. So, akala ko dalawa na lang po yung tao eh. So, but those who hope in the Lord will renew their strength. So, hindi tayo umaasa sa ating emosyon to stand up. Hindi tayo umaasa sa ating sariling disiplina. Umaasa tayo sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Huwag nating subukang lumaban o bumangon ng mag-isa. Why? Hindi natin kaya. Last, third point. Okay, rise and move forward. Sabi po dyan, keep moving because God is not finished with you. So, ang Diyos, hindi lang siya nagpapatawad, hindi lang siya nagbibigay ng panibagong lakas, at nagbibigay din siya ng panibagong pagkakataon upang tayo magpatuloy after ng ating pagbagsak. So mga kapatid, ang nakaraan should not define ang ating hinaharap. Amen. Yeah. So, what should we do? Rise and move forward. So ano nangyari nung naglalaro tayo? Bumaksak, tumayo? Ano nangyari nung sa kapatiran natin tumayo? Tumakbo ulit, dumepensa. Paglipat sa kabilang court, umupensa. That's moving forward, mga kapatid. Hindi niya na inisip na bumaksak siya kanina. Kasi akala niya, yung binangga niya, kaya niya eh. During those times, yung temptation, yung pagsubok, pag binangga natin mag-isa, hindi natin kaya yun eh. Mabubuwal ka talaga eh. Pero what happened? Nung pagtayo niya, hindi siya nag-stay, hindi siya tumigil. Tumakbo ulit siya, dumepensa. Ganun din sana tayo mga mananampalataya, mga kapatid. Pag tayo natapa, lagi may pagkakataong bumangon. Sabi nga nung binasa natin kanina, if we fall 7 times, anong gagawin? Rise again. Yung iba sa atin, extra rise po tayo nasa isip eh. So rise again po, bumangon muli. So, how can we rise again? Una, continue serving. Hindi ibig sabihin na wala tayong accountability o pananagutan sa Panginoon o walang proseso tayong dadaanan upang magbalik loob sa Kanya. Lalo na para sa ating mga Kristiyano. Lalo na sa ating mga tinawag ng Panginoon upang maglingkod. Ngunit, mga kapatid, ang tunay, ang pagsisisi at may tamang panunumbalik, ang Diyos mismo ang gumagamit ng paraan upang ibalik ka sa kaluwalhatian niya, upang itayo ka ng maayos at tama muli sa iyong pagkakadapa. Second, continue trusting. Hindi nawawala ang plano ng Diyos dahil lamang sa atin ang pagkakamali. Maaring mabago ang ating landas. So if we trust God, mga kapatid, hindi nawawala yung plano niya para sa atin. So maaaring magkaroon ng consequences ang ating pagbaksak, ang ating mga maling desisyon. Ngunit hindi ito hadlang, sabi nga ng leader natin kanina, hindi ito ang Panginoon is sovereign. Hindi ito hadlang sa sovereign plan ng ating Panginoon as long as nagtitiwala tayo sa Kanya. And last, on Rise and Move Forward, we should continue growing. Ang kabiguan ay hindi dapat maging dahilan upang sumuko. Dapat itong maging pagkakataon upang lumago. Ang bawat pagkadapa ay maaaring maging guro kung tayo ay handang matuto. So yun nga mga kapatid, kahit gaano karaming beses tayong madapa, kung hindi tayo matututo, I believe, madadapa pa rin tayo sa same na bato na tinadapaan natin. May bato sa dadaanan mo, nadapa ka pagpunta, pauwi ka na, nadapa ka ulit. Meaning, hindi ka natuto. Hindi mo na realize, wala ka na pulot na aral, kaya nadapa ka ulit nung nadaanan mo ulit yun. And ganun din tayo mga kapatid. If we continue on growing, hindi na tayo madadapa sa mga dating bagay na tayo bumabaksak o natitisod. And sabi po dito, kapag ang Diyos ay nagpapanumbalik, hindi niya nais na bumalik tayo sa dati nating pamumuhay. Tulad nga po ng example ko, nais niya tayong maging mas matatag, mas pakumbaba, at mas malapit sa Kanya. And that's how we grow. Naalala po natin yung mga failures kanina, ano yung overconfidence, indulgence. Sino pa po? Kahit isa lang, may nakaalala? Overthinking. Overthinking, ano pa po?
Yung overthinking, mukhang yan lang talaga yung natandaan nyo. Kasi, but anyway, mga kapatid, yun talaga yung ating sikreto. How would we rise up? Number 1, recognize your fault. Receive God's grace. Rise and move forward. And sa hapong ito, mga kapatid, as I close my message, how can we triumph through failure? Ano pong sabi? Rise again. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, paulit-ulit man tayong bumagsak, sapat ang biyaya ng Panginoon upang tayo makabangon. But we have to pick up the pieces. Dapat matuto tayo sa ating pagkakabaksak. And when we stand up, we should have a renewed purpose. Why? Kasi even si Peter, bumaksak, itinagay niyang Panginoon. But anong ginawa? Peter was commissioned. Binigyan ulit ng responsibilidad. Tinulungan ulit ng Panginoon na makatayo. At anong sabi ng Panginoon sa kanya? Feed my sheep. And tayo mga Kristiyano, mga kapatid, we should find our purpose. Bakit tayo hinahayaan ng Panginoong madapa at matuto? Let's remember, continue serving, continue trusting, and continue growing, mga kapatid. Sa buhay natin, hindi natin ito matatakbuhan ng pagdapa. Pero anong sabi? A just man, ang taong tapat ay tatayo ulit. Pero ano pong sabi? But the wicked stumble when calamity strikes. I believe, mga kapatid, we don't want to be the wicked person, the one who will stumble when we fall. But we want to be the just man na muling itatayo, muling gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kalwatian. That's why we always ask, kapag may nangyayaring masama, we always ask, ano pong gusto niyo ipanalangin? Because we also need, when we stumble, we also need each other. We also need one another. Hindi man agad mabigyan ng solusyon, but lapit natin sa Panginoon through prayer. Amen. Ipanalangin natin bawat isa, everyone, someone falls. Karamdaman man ito, financial, emotional, lalong-lalo na spiritual, mga kapatid. That's why we gather here. I know half of us wala dito, pero that's why we gather here. To help each and everyone na natutumba to rise up again. Amen. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po sa inyong salita na ipinakita niyo sa amin, Panginoon, na kahit kami mga mananampalataya na ay darating sa aming buhay ang pagbaksak, Panginoon. But salamat po dahil kayo po ang Panginoon na aming nandyan, na laging nandyan upang kami gabayan, tulungan at bigyan ng pagkakataon na makabangon muli at makapagpatuloy. Tulad po ng ginawa ng inyong anak na si Jesus, na siya'y tumumba through kamatayan, but He was resurrected after 3 days, O God. Ganon din po dapat ang aming mga pananampalataya. Sa oras na ito, panalangin po namin na maging ganon din po kami, Panginoon. Even though we fall, babangon at babangon kami. Magpapatuloy kami maglingkod sa inyo. We will not be defined by our past. We will not be defined by our future. But we will not also stay in indulgence na magiging komportable kami na nakadapa. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa inyong habag na every time we fall, just like a just man, we stand up again, we rise up again, and move forward. Sa hapong ito, Panginoon, pinapanalangin ko po ang mga kapatiran namin na wala po dito. Ang ilan po sa kanila ay may karamdaman, ang ilan po sa kanila ay may mga mahalagang bagay na dapat gawin. Ngunit dalangin ko po patuloy ang inyong pag-iingat at gabay sa kanila. At sa darating na linggo ay muli po kami magkasama-sama upang magpalakasan, magtulungan, at itayo at ibangon muli ang bawat isa na nadadapa.
Thank you, Lord, for each and everyone. Hindi ko man pumabanggit isa-isa kanilang pangalan sa kanilang puso to come here at our sanctuary. Dalayan ko po sa oras na ito na ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi rin, Panginoon, sa pagharap ng bagong bukas, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, mahirap po talagang bumangon. Mahirap talagang magpatuloy sa hamon ng buhay. But you are a God who gives us strength. And I pray, Lord, for the strength of each and every member of In and Out, and also for the strength and guidance for our beloved Senior Pastor Imoshin. Everything, oh God, we entrust to you. Thank you for your love. Thank you for the opportunity that we have to worship you. And again, I pray this in Jesus' most mighty name. Amen and amen. Maraming salamat po. Palakpakan po natin yung Panginoon. So, before I call on the presider, mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po tayo makabangon sa ating pagkakadapa. Amen. Glory to God. Amen. Parang seryoso ata kayo mga kapatid. Parang bagsak kayo yan. Yan nga, sabi ni Pastor, sa kabila ng ating pagbagsak, nakikita naman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Binibigyan tayong pagkakataon, bumangon. Amen. At kasama natin siya sa ating pagbangon. Amen. Huwag tayong makontento doon sa nabagsak ka sa nabagsak doon ka na lang, hindi ba sabi ni Pastor Andy. Ayan, bago ko pa nagdagan yung mga tika-tika ko, ayan, kung sino may gusto mag-testimony, mga nangyari sa inyo dito nakaraang linggo, mga gusto niyang pasalamat sa Panginoon, meron po ba sa inyo? Parang nagkakatinginan na lang yung mga boys natin. Huwag kayo mahiya. Ganon din ako nung una, nervous ako, pero noon, masasanay ka rin. At siyempre sabi nga, mas lalo natutuwa ang Panginoon kung pinupuri mo siya doon sa nangyari sa iyong buhay. Amen. Wala kang magkukuha sa inyo. Dahil wala, Move on na. Move on. pumunta tayo. At siyempre sabi ni